Kaiba sa mga nagdaang eleksyon, kapansin-pansin ang paglaganap ng deepfake videos, fake news at mas tuminding red tagging ngayong halalan 2025. Bakit ito nakababahala at ano ang dapat gawin ng COMELEC at publiko? Sa ibang balita, paano hinaharap ng NGO workers sa Cordillera ang red tagging laban sa kanila? At comeback ng mga troll at fake news sa social media, laganap matapos ang ICC arrest kay Duterte. Yan at iba pang balita ang tututukan natin sa Alab. Maalab na pagbati, Pilipinas. Napansin niyo ba ang pagkalat ng mga deepfake videos laban sa ilang kandidato para siraan sila? Ito yung mga ine-edit na video gamit ang AI o Artificial Intelligence para palabasin na mukha ng mga kandidato ang nasa video kahit hindi naman. Next level na fake news, di ba? Kaiba sa mga nagdaang eleksyon, napansin ng grupong Computer Professionals Union na for 2025, isang red flag ang paggamit ng ganitong teknolohiya para magpakalat ng disinformasyon. So ang mga nakita na naming tinarget na mga deepfake videos na ito, ang Kabataan Party List, ang Bayan Muna Party List, na ginagamit nila ang mga peking video na ito para mabago ang public perception sa mga individual at organisasyon na ito at ma-discourage sila na piliin sila sa paparating na eleksyon. Sabi ng election watchdog na Contradaya, ginagamit ang ilan sa mga lumabas na deepfake videos para magpakalat ng red tagging na ngayong 2025 ay itinuturing na ng COMELEC na violation sa election campaign. Alinsunod ito sa inilabas ng COMELEC na resolusyon na nagbabawal na bansagang subversibo o terorista ang mga kandidato o partido. Hindi raw nagiging patas ang pangangampanya kapag may mga ganitong galawan. Sa katunayan, ang red tagging ng kandidato ang nakitang #1 election violation sa unang buwan ng pangangampanya para sa 2025 elections. Ito ang lumabas sa report ng Contradaya at Vote Report PH. So itong ganitong klaseng red tagging, pagdadalhin natin sa antas ng halalan, delikado ito sa mga kandidato at sa mga party list group na nare-red tag. Kaya ito hindi lang isang forma ng human rights violation. Sa usapin ng paglaban sa disinformasyon, masasabi natin na red tagging is the highest form of disinformation. Aabot sa 64% ng mga kasong na-monitor ng grupo ang red tagging o ang pag-aakusa na miyembro o konektado sa armadong revolusyonaryong puwersa ang isang tao o grupo. Sinundan ito ng iba pang forma ng paglabag sa election guidelines gaya ng illegal campaigning, vote buying at iba pa. We welcome yung resolution ng COMELEC sa tinatawag na labeling. Bagamat wini-welcome natin ito, ang hamon natin sa COMELEC sana seryosohin ang implementasyon at talagang may masampulan na talagang violators. Bakit nga ba forma ng pandaraya ang red tagging sa panahon ng eleksyon? Ang problema kasi sa red tagging, bukod sa human rights violation, ito ay disinformation din. Minsan may tendensya talaga na boboto yung tao dahil akala nila totoo yung mga nababasa nila. By association, nandun din yung element ng chilling effect. Minsan madi-discourage yung ordinaryong tao. So may ganung elemento ng takot din. Kaya yung chilling effect talaga malawakan yan sa usapin ng red tagging. Isa sa mga ni-red tag gamit ang deepfake video, si ACT Teachers Representative Franz Castro na matagal nang nakararanas ng red tagging. Well, talagang lumagpas na kumbaga gumamit pa talaga ng AI, deepfake talaga yung red tagging na tingin natin ang mga gumawa nun ay talagang obvious naman. Mapanganib ito dahil unang-una doon sa community na pinupuntahan namin, no, na naharas, natatakot. Kaya talagang sa aming mga nagkakampanya, mga progressive organizations, talagang ingat na lang, no, dito sa mga nagagawang mga red tagging na ito. Pero syempre, magpo-pushback kami sa mga nangyayari. Sang-ayon si Castro na dapat mas maging seryoso ang COMELEC sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng deepfake videos, ng red tagging at pagpapakalat ng disinformasyon. Maparusahan sila dahil red tagging is bad. Red tagging ay hindi dapat nangyayari yan sa supposedly demokratikong pamamaraan ng pagpili sa eleksyon, pagpili ng mga iahalal.
Sa huli, paggamit man ng teknolohiya o tradisyonal na paraan para mang-red tag, giniit ng mga grupo na agad dapat maparusahan at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng red tagging dahil banta ito sa seguridad, kalayaan at buhay ng biktima. Isang konkretong hakbang o affirmative action para itigil yung red tagging ay mapanagot yung mga nangre-red tag para kahit sila ay nasa gobyerno, kahit sila ay pinupondohan para lang mang-red tag, i-rethink nila yung kanilang masasamang gawi. Sa ibang balita, red tagging pa rin ang kinakaharap ng NGO workers sa Cordillera. Panoorin ang ulat ng Northern Dispatch. Ang red tagging isang pangungot ito na nagdudulot talaga ng very negative impact sa gawain para maipatupad o ma-implement ng mga NGOs and non-profit organizations ang kanilang mga services. Sa Cordillera, ilang dekada nang katuwang ng mga komunidad ang non-government organizations o NGO sa pagpapaunlad ng pamumuhay nila. Sa halos 3 dekada, bahagi ng mga NGO na ito si Leonida Pangkit. Siya ang Executive Director ng grupong Kaduwami at co-convener ng Defend NGO Alliance. Ang mga services provided by the NGOs at yung mga development institutions ay very important ito in bridging the gap doon sa mga remote communities na hindi napapaabutan, hindi naaabot ng services ng government. Pero sa halip na suportahan ang mga proyekto ng NGOs, red tagging ang nararanasan nila mula sa otoridad. Dijay ti maysa ti challenges ket di saludsud nga apay nga ije nga areas na ibagbagada nga ije nga areas ket addaan iti dagita adda iti banger ket apay nga ije nga kabilan. Pero hindi nagpapatinag ang mga NGO sa ganitong banta. Sa katunayan, patuloy ang pagsasagawa ng proyekto ng mga ito. Gaya ng isa pang NGO sa rehiyon, ang Center for Development Programs in the Cordillera o CDPC. Ang grupo ang nagpatupad ng solar power project sa Kalinga noong 2022. Katuwang ang NGO na Timpuyog Ti Manalon Ti Kalinga o TMK. Bahagi ng proyekto ang pagpapakabit ng solar lamps, solar-powered potable water system at stand-alone solar power system. Layunin nitong palawakin ang paggamit ng community-managed solar power sources sa mga lugar na hindi uubra ang micro-hydro plants. Hanggang ngayon, ang komunidad ang nangangalaga sa proyektong ito. Isa ang Sitio Bolo sa Balbalan, Kalinga sa mga naging bahagi ng pagpapatupad ng proyektong ito ng CDPC. Dito, katuwang nila sa pagpapatupad ang Balantoy Farmers Association for Development o BFAD. Kan ore dito solar gaya malipatak, dakkel na itulong na. Kada ito na itulong na, hangkam itubtublak kasto nga teren. Santo may sapay, nga ma-challenge, dagito adat ituray, ito biro nga tumulong pa na kami. Ito talaga nga impact na. Nga umun natin, hindi o mangtit. May isuda. Mayaman ang karanasan ng mga people's organization kagaya ng BFAD sa pagtataguyod ng mga proyektong katuwang ang mga NGO sa gitna ng panggigipit. Matatandaan na naglabas ang 50th Infantry Battalion ng listahan ng mga di umanong sectoral front organizations ng CPP-NPA. Kasama dito ang ilang NGOs na nagpapatupad ng proyektong kasama ang BFAD. Hindi bumayag-bayag ti tawon. Sa balit kastamad dito ni dati gobyerno nga military ta napabot ng ti tao ni awan diyan. Nagduha nga iti panunot ti ta membros gamin ta adamay garon ti militarisasyon nga agbangbangga. Tapos tamawa-awanan kami danom dito bulo. Nag-request kami man ti irrigation nga kwate tubo. Naaramid panin. Na analpas mo. Kaya awam mati dakas na. So, ijay subli nga tumurit ti tao. Aniya, ang mga tagumpay na ito ang nagpapatibay sa kanilang organisasyon na magpursigi sa gitna ng red tagging, pananakot
at intimidasyon. Sa ngalan ng Northern Dispatch, ito si Denise Narca, nag-uulat para sa Alab. Kapag adik ka, deserve mong mamatay. Tila naging tampok ulit ang ganitong katwiran matapos arestuhin ng ICC si Rodrigo Duterte. Pero hindi ba may karapatan sa due process ang bawat akusado? Yan ang pag-uusapan sa Rights Watch. Umalma ang mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte matapos siyang ipahuli ng ICC sa salang Crimes Against Humanity. Hindi naman daw krimen ang madugong giyera kontra droga ng dating Pangulo. May ibang nagsasabing dapat naman daw talagang mawala ang mga adik. Pero tama bang parusahan sa pamamagitan ng extrajudicial killings ang mga pinaghihinalaang adik, kriminal o may sala? Sabi sa ating batas, hindi. According to our Constitution, walang pwedeng i-deprive o pagkaitan ng kanyang karapatan sa buhay, kalayaan at dun sa mga ari-arian niya nang walang due process. So what is due process? In simple terms po, ayan po ay yung karapatang ma-inform ka ng accusations against you at madepensahan mo yung sarili mo sa korte o tribunal. Ayon kay Sol Taule ng National Union of People's Lawyers, kahit pa mapatunayang may sala ang isang akusado, hindi sila pwedeng parusahan ng kamatayan. Sa totoo lang, wala nga tayong death penalty, di ba? Tinututulan nga natin yan kasi alam natin ang tatamaan yan yung mahihirap na mamamayan. Same yan yung sa extrajudicial killings eh. It deprives people of their right to life, liberty, and security nga, na ginagarantiyan ng konstitusyon natin yan. So, kahit gobyerno, hindi dapat yan nilalabag. At number one nga silang dapat sumusunod dyan sa mga karapatan ng mga mamayan. But then again, sila yung una nagbabiolate. Ang nangyari, papatay na lang kasi may utos, may policy na pag drug addict, patayin, pag hindi lumaban, palabanin. Hanggang ngayon, nababahala pa rin ang grupo sa human rights situation sa bansa. Patuloy daw kasi ang extrajudicial killings sa ilalim ng Marcos Jr. administration. At hindi lang daw akusadong drug addict ang target. May malaking systematic na policy against dun sa mga mamamayang lumalaban at saka nag-i-air ng kanilang grievances sa gobyerno. May mga pinatay na previously nakakaranas ng madalas na red tagging, surveillance, just because members sila ng mga organizations na nagsusulong ng mga karapatan ng mga mamamayan. Giit ng human rights groups, kailangang ipaintindi sa publiko ang kahalagahan ng due process at ang pagpapanagot ng mga nasa likod ng mga EJK. Mahalaga na maging bahagi tayo ng laban na ito for accountability dahil pagpapatunay na hindi natin hinahayaan yung mga gantong klaseng umaabuso sa kapangyarihan. Kaya mahaba pa ang laban, patuloy nating suportahan yung mga biktima, patuloy nating ipanawagan na hindi lang si Duterte maging accountable and all the people na naging sangkot at naging bahagi nitong drug war. Itigil ang pamamaslang! Subaybayan ang special report ng Northern Dispatch at Northern Luzon Monitor tungkol sa pagpupursigi ng isang komunidad sa Kalinga para tugunan ang kakulangan sa tubig at palakasin ang kanilang pagkakaisa. Bisitahin ang Facebook page at website ng Northern Dispatch. May nagbabalik with a vengeance, ang rumaragasang pagbaha ng fake news sa social media. Natangay din ba kayo? Panoorin yan sa aming balita with feelings. Pansin ng marami na may major comeback ang laganap na fake news matapos ipaaresto ng ICC si former President Duterte. Todo atake rin ng troll sa mga kapamilya ng EJK victims, mga abogado nila at maski ang ICC judges. Comment tuloy ng ilan, mukhang na-activate na naman ang social media army ng mga Duterte. Naaalala niyo pa ba yung report tungkol sa fake news machinery na ginamit daw ng dating Pangulo? Sabi sa report, milyong-milyong piso raw ang gastos sa mga ito. Kahit marami ng paalala sa netizens na huwag agad maniwala at mag-share ng fake news, mukhang marami pa rin ang nagugoyo. Sa tingin mo lang, real siya or fake? Parang real naman po. Sa tingin ko, parang fake. Sa mga news kasi hindi ko pa rin siya nakikita. Parang gano'n. Obserbahan mo rin muna bago ka maniwala. Once na naniwala tayo, tapos mali pala. Pangit, di ba? Fake news, parang na-scam lang tayo. Nakakatawa man ang mga fake news post gaya nito ng mga famous lawyers daw supporting FPRRD.
O ito, na malaking crowd daw na nagrally pero religious na procession naman pala sa Cebu, banta pa rin daw sa publiko ang fake news ayon sa mga eksperto. Wala nga namang mabuting maidudulot ang panlilinlang, guys. Sabi rin ni Attorney Chrissy Conti, abogado ng drug war victims, pwedeng madagdagan ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC kung mapatunayang may kinalaman ang kampo nito sa paninira sa mga huwes. Kaya naman, isang friendly reminder, maging mabusisi at kritikal sa mga nakikita online. Huwag agad maniwala ha, think before you click at i-report agad ang mga nakikitang disinformation. O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Altan Media Network. Ako si Paul Soriano. Kayo, anong tingin ninyo sa pagkalat ng AI-generated na fake news ngayon? Comment below. Panoorin din ang salaysay ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings at mga counsel nila sa pinakabagong episode ng Alab Analysis. Follow nyo kami sa aming socials at bisitahin ang aming website altanmedia.net. Hanggang sa muli!